Ating ang pag-usapan itong nangyayari sa Maynila. Maganda sana ang layunin ni Isko. Ang linisin yung Maynila. Kaso lalo namang kinawawa niya itong mga mahihirap eh. Bago mo sana ginawa, ay tinak mo magkaroon muna sila ng trabaho. At kaya mga tao ay naapektuhan. Tungkol naman sa mga bahay na giniba mo, ay dapat magkaroon muna sila ng relocation. Kaso, pinairal mo ang pagiging diktador eh. Yan ang mahirap sa iyo eh. Upang katakutan ka? Dahil may mga kaso ka? O, dahil para makuwang ka, papugi points lang yung ginagawa mo eh. Ulol ka naman eh. Kaya wala kang pinag-iba sa isdang banak na makintabang kaliskis pero yung kalooban mo puro burak. Putang ina ka. Gaya yung pagbibenta mo sa Divisoria Market. O sino nakinabang? Eh bakit mo binenta yun? Ito putang ina to eh. Isa ka lang pipitsugin na artista doon na kumapit lang kay Mayor Lim eh. Pero bandang uli sinusuwag mo na rin eh. Kaya maliwanag din na isa kang galamay nang umahatak ng lubid upang maghasik ng lagim sa iyong nasasakupan at magpabagsak ng ekonomiya ng bansa. Kaya ang nangyayari, ang mga mayayaman ay lalong yumayaman. Ang makapangyarihan ay hindi maaring kantihin. Ngunit ang mahirap ay lalo mong linulugmok sa mahirap. Ano bang dahilan para magpapugi points ka? Dahil gusto mo, katulad doon sa lugar ng Baseco, upang maging sikat ang Pilipinas, na kahit na talagang banak ka. Ano ang tawag sa mga ganitong uring pagkatao? Diba, Illuminati? Napakahirap Illuminati ka. Kailangan malantad ang lihim ng Illuminati na pinumumunuan ng Antikristo, sapagkat darating ang panahon, siya ay sasambahin ng sangkatauhan, palibhasa inuugnay sa kapangyarihan ng propesya at mga religion na may pampolitikong tungkulin sa mga huling araw. Kaya ngayon sinabing hindi ka makakabili kung wala kang tatak. At hindi ka rin makakapagbenta kung wala kang tatak. Kung gano'n, ito yung sinasabi natin na New World Order. Kung saan kasapi ang bugok na Marcos. At ito nga yung one world, one government, one religion. Kung gano'n, hindi lang ito isang teoryang sabwatang kundi isang uring digmaan espiritual gaya ng pakikipagbuno ni Jacob sa isang anghel, kung saan si Jacob ang nagwagi, kaya ang pangalang Jacob ay napalitan ng Israel. Ewan ko sa mga na ito, kupal na ito na akala mo ba hindi ka may audit? Kasama ka sa auditin. Maliwanag na ang digmaan na ito hindi labanan sa laman at dugo, kundi laban sa mga anghel. Sila yung mga espiritong tagapaglingkod na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabang ng mga nagmamana ng kaligtasan. Ito nga yung mga tao.
Ayon sa kahulugan ng Illuminati, ano nga ba ang Illuminati? Isa itong lihim na samahan upang makontrol ang liwanag. Ang mga taong nagsasabi sila yaong mga taong enlightened one, mga taong naliwanagan o nagising sa katotohanan kuno. Ngunit, ang bagay na ito ay hindi nagmumula sa espiritu ng katotohanan. Kaya ang sangkatauhan ay nabudol. Nagkaroon ng kabulagang espiritual upang huwag magising sa katotohanan. Yan ang mga gusto niyong mangyari. Siguro ito na kuwan ni Marcos ito dahil yung sa kuwan gusto niya yung Maynila kuwan maging maganda sa paningin ng mga investor. Gaya nung kinasal si ito yata si Amy yata yun o si hindi si kuwan yung Bongbong. Aba yung mga bahay na sa madadaanan patungo doon sa Ilocos Norte ay kuwan pinagpagawa niya, inaayos nila para maganda. Yung mga pugi points ng mga Marcos. Kaya ganyan din ang ginagawa niya. Kaya ang ginagawa mo, isko ay pagkadiktador. Yung may balak din itong pumapil na gusto niya maging panggulo din Gago, wala na ng eleksyon sa susunod. Gigibain na kayong lahat ng mga politiko. Ngunit ang bagay na ito hindi nagmumula nga sa espiritu ng katotohanan. Kaya ang kanilang layunan ay upang gibain ang pananampalataya ng mga tao at humalili ang kapangyarihan ng Diyos kung saan nakabatay ang katwiran ng tao at mangarap mamuno na walang hari para silang mga balang yung nakita mo yung mga yung mga balang na kung sino na unang lumipad na papunta doon, sunod-sunuran silang lahat. Sila yung pinamagatang kaldeo, mga mararahas itong na ito. Kaya nga mababasa nyo ito doon sa Habakuk 1:6-11. Sa simula pa lang ng mga Illuminati ay kumikilos na parang ahas o dragon na may katusuhan. Ang kanilang mga kasapi ay nakikipag-ugnayan sa mga secret code, mga lihim na code, kung saan sila lamang ang nakakaalam. Gaya ng mga pakikipagkamay ng mga mason, kung paano gumagalaw ang kanilang kamay dahil yung pag ganun-ganun, maraming ganun-ganun Ang mga mason laging nagsasalta ng pagkakaisa. Hindi ba ganyan din ang sinasabi nung kwan? Hindi ba din ganyan yung sinasabi ng mga iglesia ni Manalo? Pagkakaisa daw, pagkakaisa. Di ba yan ang yan ang kanilang pinagmamalaki? Pag-unlad at kapayapaan. Sino ang namumuno sa mason dito sa ating bansa? Kaya ang pagkaalam ko niyan yung isang inchik din Kaya ang nakikinabang sa bansa natin, mga inchik. At yan, makukuha mo yan dahil doon sa hula ni Daniel Doon sa 12 yata yun. Daniel 12. Yung 1,260, 1,290, 1,335. Sino makakaalam ng mga ganyan? Kaya nga, walang kwenta mga religion, mga bobo yan Kung magsalita sila, mga pakungwaring salita, pero pinangangalakal kayo. Yan ang nangyayari dyan. Kaya ang mga mason ay hindi nangangailangan ng armas pag pumasok sa kaisipan ng mga tao. Sapagkat ang paniniwala ng mga tao ay hindi nagdudulot ng pinsala. Pwede lang sabihin, wala naman silang ginagawang masama sa atin Yung ganon. At hindi rin nangangailangan ng kadena upang maging sunod-sunuran sa kanila.
At dahil sa katwiran yan, kung mananatili tayong walang malay, ay doon sila magsasamantala para baka tayong hindi kasapi kung sino ang makakalaban natin. Kaya yung mga mason na yan mga kwan yan saan ba yung mga general, saan ba nakakuan yung mga mason na yan? Mga kasapi ng iglesia ni Manalo. Kung makilala ang kalaban, ang pandaigdigang gera ay ayon sa mga kasaysayan ay hindi lamang nagsisimula sa pampolitika. Lalo na yung World War II, pagmamalaki o kapangyarihan, kundi isang planong dapat sundin. Kaya kailangan mailantad ang kanilang karumal-dumal na gawain na makapaghanda ang mga tao. Kaya wala tayo. Ito na ngayon yung sinasabi nila. Patungo na tayo sa Third World War. Hindi natin kailangan ng armas, hindi rin natin kailangan ng mga gera na kundi ang labanan dito parang chess lang, labanan ng may utak. Kaya kailangan maging mapagmasid kayo. Kung kilala ninyo ang kalaban, ay madali itong magapi sapagkat nalalaman ninyo ang kanilang kahinaan. Palibasa ang kanilang plano ay hindi nagmumula sa mga general, kundi sa sumasamba sa Antikristo. Ito nga yung 666. Kaya sinasabi ko, yung Marcos na yan ay talagang yan Ngayon, parang itong mga mahalikang general, parang robot na rin ito. Kasi sumusunod sila sa mga plano ng Antikristo Pagkatapos sasabihin ninyo si Manalo huling sugo ng Diyos. Ulol. Anong nagawa ni Manalo? Nagtayo ng religion. Ngayon, sumingin lang ikapo. Kung ganyan na nagtayo siya ng religion, pagkatapos ninanakawan niya ang Diyos, anong silbi niyang tao? Hindi ba? Yung sinasabi niya, ninanakawan ninyo ang Diyos sa pamamagitan ng handog at ikapo. Kaya napakabigat yung mga paratang ko, pero nasa Biblia din Kaya ayaw nilang ayaw nilang talakayin yung mga ganyang bagay. Kung talagang siya sugo, ano ang kanyang tanda? Wala. Yan ang lagi na pinakukan nila, yung pagkakaisa, yung kapayapaan, pag-unlad, Kaya dyan, nakabatay sa kanila yung one religion. Kaya nga sabi na one world, one government, one religion. Dito sa Pilipinas matatagpuan yung New World Order. Ito ang paraan kaya madaling malinlang ang mga tao. Pag-usapan natin lahat ito. Ang demonyo ay dumarating sa atin na walang armas. Kaya nga spiritual warfare na nga ito Maaring pumatay ng tao kung may dalang solusyon, gaya ng taong mahusay makibagay. Yung mga diplomatiko, lagi nakangiti. Pero sa kanyang kamay, sa likod, ay may pansaksak siya. Mga taong traidor, mga makapili. Yan ang mga yan ang dapat nating katakutan. Yung binibenta na ang bansa natin ay wala pa rin tayong kamalay-malay. Inaamin ng mga military. Nagtataka nga daw sila bakit may communication tower ang China pagkatapos doon sa mga kampo. Pagkatapos, sasabihin nilang kalaban ng China. Ngayon, yung mga Chinese dito, mga spy yan ng PLA, yan ang minamanmanan nila. Mga kunwari lang yan Pinaggagagulang tayo nitong mga na ito, pero
dapat malaman nyo. Kaya ang mga digmaan na gaganap ay hindi lang tungkol sa mga teritoryo at mga langis. Kasi yan langis na yan ang fossil fuel, yan ang ginagawang gasolina. At kung hawak mo yung na yan, yung fossil fuel na yan, isa kang makapangyarihan. Kaya yan ang ginagawa ng tarantadong Trump. Yang iniipon na niya yung mga langis na yan. Pero habang kumukuha yan, lalong painit ng painit ang mundo natin. Nagkukulang na tayo ng oxygen. At kung magkulang tayo ng oxygen, pati hininga ng tao, magkukuhan. Kasi yung mga rainforest na yan, mga halaman, halos na pulawi na yan eh. Kaya napakahalaga ng deuterium. Yan ang pakay nila. May mga seremonya silang ginagawa kung saan nag-aalay ng dugo. Ito nga yung black magic nanggaling sa India. Na yun naikwento sa akin ni Jack, yung TBM ninyo, na sinabi niya nung wala na silang makuha ang treasure, ay yun na nga ang nila, na nag-aalay sila ng dugo. Kaya yung mga yung dalawang opisyal, inuulot niya, sasabihin niya, sabi ni nanguha ka daw ng isang piraso, ikaw, sasabihin din sa ikaw pinagbibintangan mo si na nanguha din. Kaya ang nangyayari, nagpapatay. Ngayon, kung nagbarilan yan, di nag-alay na sila ng dugo. Ganyan din ang nangyayari sa mga instruktora. Kaya matibay yung mga instruktora na kinuha noon, na gaya yung ginawa ni Imelda. At hindi lang yan. Dahil yung ginawa ni Imelda na yung sa cultural center, nag-aapura sila, ay nabagsakan yung mga tao doon. Dahil sa pag-aapura nila, ang bilin niya, ay tabunan na sila. May mga buhay pa doon. Ganyan na nangyayari. Kaya yung mga Marcos na yan, itong putang ina ka, Yorme, putang ina ka. Talaga minumura kita, putang ina mo, kakako. Wala kang kwansa yung nasasakupang mahirap. Ultimo yung karito na pinangahanap buhay, kukunin. Ultimo yung tricycle na kukunin. Yung gusto kasi nila maging maganda sa paningin ng mga inchik. At itong Pilipinas. Kaya nagbenta na tayo dahil mga Marcos na yun, tsuwa-tsuwa yan eh. Sa ganitong pangyayari, isang huwad na liwanag ang kanilang itinutok sa mundo. Isang planong pandaigdigan, ngunit ang plano ay spiritual gaya ng larong chess. Ito yung labanan na labanan ng may talino. Bobo din yan si ano ba nalalaman niya? May artista bang hindi swapang sa pera? Kaya ikaw, pipitsugin ka lang artista noon, kaya ikaw nagbenta. Nakabili ka ng mansyon, mamahalin na kotse, dahil sa Divisoria. Kahit nasa kanila ang lahat, pera, karangalan, influensya, maliwanag na ang labanang ito ay hindi lamang tungkol sa kayamanan o katayuang panlipunan. Hindi rin upang mangibabaw sila sa ekonomiya o gobyerno. Ito'y tungkol sa pananampalataya upang mag-ari ng mga kaluluwa ng tao. Kaya napakabigat yung mga pinaggagawa nyo eh. Ano ba ngayon yung One World Order? Diba? Ang One World Order ay yung kanyan, yung New World Order kung saan kasapi ang mga Marcos na yan. Kaya nga sinasabi ko, ang anak ng umaga, yan si Bongbong, yung tunay na Bongbong na itinatago ni Trump. Kaya napakahirap eh. Kaya yung mga kanyan, mga mason, hindi natin namamalayan, unti-unti na tayong linalamon yan.
Paano na ang gagawin natin? Kung ganon. Kaya, natatawa na lang ako sa mga taong ito eh. Ngayon, anong gagawin nyo? Patuloy ng pag-init yan. Ang daigdig. O, yung mga nagtatanim, mga akala ng mga taong magsasaka, porque umulan, tuloy-tuloy ng ulan. Eh, hindi nagtuloy. Kaya yan ang kinukan nila na hinahanap, yan deuterium, na kinukan nila yung mga Kastila dyan na sila magkukan, pero kanila pa rin yan. Mga dami-dami. Yan ang kahiligan ng mga Marcos eh. Puro mga dami-dami. Kaya napaka-hirap itong ginagawa natin. O hindi na ako magtatagal dahil ako may lakad ako. Dahil ito, yung 1,260, mayroon nakabatay dyan yung paraan ng pagkaalipin natin. At 1,290 nakabatay dyan yung kwan ng kan. Eh, anong mali ng mga religion? Oh, kaya nga, nagmamalaki itong putang ina ng mga iglesia na ito. Sugo daw ng Diyos eh. Huling sugo daw. Oh, eh bakit mamamatay lahat ng tao kung huling sugo siya? May nagagawa ba siya? Nakabutihan? Wala. O, Diyos na nga, ninanakawan pa niya. Nagtayo siya ng religion upang pagnakawan ng Diyos niya. Naku, saan ka naman nakakita ng ganun? Kundi kupal yan. Bugok yan. O, pagkatapos pagmamalaki ninyo, huling sugo, ang kakapal nyo. Bimbro kayo ng mga demonyo. Kaya diyan pumapasok yung New World Order nyo. One government, one world, one government, one religion. O, kayo yung religion. Kaya napakahirap ang mga kinukuha nyo, linilin lang. Kaya panay ang kuha ninyo sa mga Facebook na, o sa reel, o kuha na pagkakaisa, kapayapaan, ekonomiya, pagkatapos sasabihin itong tarantadong Marcoleta, libre daw ang kuha na, ang kuryente. Putangin ninyo, saan kayo kukuha? Diyan papasok yung salita na, yun natin and be happy. Oh, Marcoleta, hindi ba ganyan? Oh, yun natin and be happy. Paano ka maligaya? Oh, siyempre, gagawin mo ng parang robot ang tao. Ganun. Oh, pagkatapos papatayin na ninyo. Unti-unti ninyong papatayin. May nagpaplano na naman kayo ng pandemic. Oh, kaya itong pagkawala ng pag-resign ng mga tao ni Marcos dyan, na sinabi niyang pinagre-resign niya, ay para kung wari magbuti siyang tao, magkakaroon, kamay na bakal. Di gawin mo, titignan natin kung may mangyayari dyan, dahil hindi ko bubuksan ng kayamanan, hindi ko bubuksan yung mga kwan dyan, yung deuterium. Tignan natin kung sino mas matigas, ikaw o ako. Tangina ka. Ikaw ang talagang anti-Kristo. Sabihin ko sa iyo, kung wari, lilinlangin mo ko, kaya mo ba akong linlangin? Eh, alam kong karakas mo. Oh, alam ko ang karakas ninyo mga Marcos, kung anong gagawin ang kwanyo. Napakahirap yung ginagawa nyo sa inyong mga kababayan. Ngayon, patuloy ng patuloy ang pag-init. Di, anong sa akin? Mag-init lang yan. Oh, kung ganyan ang kwanyo, kaya nga, ang lumabas na nga yung yung divine law yung mission at yung pananaw, yung vision. Kukuhan ko. Iaayos ko maigit, kukuhan ko din. At kaya ko hindi kayo binubuksan yung mga kayamanan na yan dahil pilit akong linlangin ng putang inang mga Marcos nito. Yung putang inang Trump na yan, yung siping na yan. O, nagtataka nga daw yung sundalo, bakit daw may communication tower doon sa kwan. Alam pala nila eh. O bakit wala silang kibo? Paano? Mga kwan yan eh. Mga mukhang pera yan eh. O, kaya nga, mga inutil. O, wala. Kasi, mga kwan yan. Yan ang mga kwan yan. Pagkatapos sasabihin kung wari si Browner, kwan na yan.
Ay, mabuti nga kung kanyan. Pero walang mangyayari sa atin dito sa bansa natin hanggat hindi ko buksan ang mga kayamanan. Talagang hindi ko bubuksan hanggat nandyan ang mga politiko. Gusto ninyong politiko, diyan kayo. Ako ayaw ko. Sino masusunod? Kayo o ako? Winawalan yan na kayo ng mga politiko, mga pandaraya sa eleksyon. Anong ginagawa ni Garcia? Harap-harapan, namimigay sila ng pero, walang magawa yan, putang ina niyan. Dahil pinagmamalaki niya yung mga New World Order, yung Marcos, ay putang ina ka. Umanda-handa ka sa akin. Dahil tatamaan ka sa akin, wag mong sabihin yung kabaklaan mo, gago, uobra sa akin. Karumal-dumal ka. Kaya napakahirap itong nangyayari sa bansa natin Pinag-aagawan tayo dahil nga dyan sa mga kayamanan, yan deuterium na yan. Di, buksan nyo. Kasi yung sinasabing ligwasan, hindi totoo yun. Dahil nakuan ko yan nung kausapin ako ni Jack Yan, hindi commercial quantity yan. Hindi commercial quantity yan. Kaya nga sabi sa akin ni Jack kaya mo bang pasukin yung kanin relo? Yung lighter? Para paano yan? Di lalagyan na lang natin itong bayan ng tangtangan ng ng parang gasol na pero hindi naman niya magawa-gawa. Kaya kung yan ang ang mundo patuloy na pag-init ng pag-init, ano sa akin, basta nasa akin ang alas, wala kayong magagawa. Akala nyo siguro, porque magbago ka ng mga kung wari, mapanlil lang yung mga Marcos kahit kailan. Mga putang ng kupal na yan. Kaya hindi ko yan masyadong pinagpapaniwalaan. Napakahirap Akala nila, kaya nila kung paikutin. Sige lang, magpaikot-ikot lang kayo. Bandang uli, kayo nang iikot sa kamay ko. Nakakaawa talaga, mahirap. Yan ang sinasabi ko. Kaya nga, ang nakikinabang laman yung ginawa ni Isko yung mga mayayaman yung mga inchik yan. Tignan mo. Saan nga pagtitirikan ng lupa. Wala na, kinuha din ni Villar. Yung Villar, dami din ng Marcos yan. Sabihin ko sa inyo, totoo. Yung mga yan, yung mga dami niyan, 40% lang ang kanila. Yung 60% sa mga Marcos yan. Kaya nga, mahigit na 1,000 hindi nagbabayad ng tax bakit tayo sabihin ni Recto? Ngayon, wala na naman daw yung mga polymer. Akala nila siguro. Porque kung wari, kailanman hindi ako pwede makipagkasundo sa inyo, mga animal kayo Wala kayong awa sa mahirap. Yan ang totoo niyan. Ngayon, binabanatan na si Trump dahil yung mga pangako niya ni Sara Gisara, saan kukuha ng pondo ngayon? Kaya tinatawanan ko na lang sila. Nakakaawa kayo. Di sige lang, kuha lang kayo ng kuha. Yan ang katuwiran ko sa kanila. Wala kayong probisyong makukuha sa akin. Dahil yan, nakalaan sa mahirap yan. Ipinaglaban ko lang talaga ang mga mahirap kahit anong hirap na pinagdaanan ko. Talagang hindi ako sumuko. Sige lang, yan ang sinasabi ko. Hindi ninyo ko kayang paikutin. Kayo ang iikot sa akin. Ngayon, paano yan ngayon? Ang claim ay talagang kasi yung fossil fuel na yan, hindi na sila pwedeng maggawa ng yung coal, yung kasi pag ipagpapatuloy nila yung mga langis na yan at panipis yung ozone layer. Kaya yung init, yung ultraviolet nakakapasok na sa mundo, kaya yung init na yan nakukulong na dito. Ngayon, dahil sa kakulangan ng oxygen, hininga ng kapwa na linalanghap mo, marami na rin mamamatay.
pag marami mamamatay dahil sa kakulangan ng oxygen, di marami din sa mga Illuminati mamamatay. Kaya ano sa akin kung marami mamatay? Sabihin niyo wala akong awa. Bakit naawa ba kayo sa mga mahirap? Isko, naawa ka ba? Tarantado ka? Kaya nga, tignan lang natin. Basta ako, alam ko na ang gagawin ko, di tulog-tulog lang ako. Pahipahinga lang. Kung uutusan, lalarga ako. Kasi mayroon pa mga dapat gawin Hindi lang natin alam Pero yan, patapos na talaga. Mapipilitan silang sumuko. Kung hindi sila susuko, di ano sa akin. Kaya kailangan natin oxygen, pero itong mga kinukuha nila na cryptocurrency, anong gagawin nila para magkaroon ng kuryente? Di gumamit kayo ng gumamit. Habang gumagamit kayo ng fossil fuel, panipis na panipis, painit ng painit ang kuwan ng mundo natin. Ano sa akin yan? Yan sinasabi ko. Wala akong pakialam kay matusta ang mundo. Kaya nga nagkakaroon ng mga forest fire kung minsan biglaan Kaya kung kuwan, yan ang pakiusap ko sa inyong mga mahirap, sa mga tao. Gusto ninyong magpatuloy pa ito na kuwan, nasa inyo lang yan. Pero ako, hindi ako papayag na may makikialam. Kasi meron akong may mga judicial advisory ako yun doon sa sulat ko doon sa kuwan. Pinipigilan nila kaya dahil ganyan na hindi ako makapasok sa UBS dahil nga dyan sa mga Marcos na yan, yung mga politiko na yan, nakaabang sila doon. Ano yung sa akin? Hindi naman nila alam kung paano bubuksan yan, kung paano i-interpretin yung herb dokumente, Pilipinin. At wala naman ako ilalagay doon ng paraan. Basta sinasabi ko lang, yung mga kwan na, kwan lang yan, yung mga pasakaldi lang yun, kumbaga sa kwan, pasakaldi lang yan para, kwan, pero kailangan interpretin. Ganyan ang ginawa ko sa UBS noon. At hindi naman nila kilala kung sino yung sinulatan ko. Ano yan? At kung hindi nila kilala, yung kung na yun, hindi niya bubuksan yan. Kaya yung nakikilala niya, siya lang ang may karapatan magbukas. Kaya nga pinakita ko na nga yung susi Pero interpretin mo na pa rin yun. Sige na.